in memory of my dear sister, Marcel Tobias, my biggest supporter. I dedicate this episode to her. Rest in peace. The Pod Network Entertainment. One, two, three. Yan, welcome everyone sa panibagong episode ng Machong Chismisan. Kasama pa rin po ninyo, Makoy Pare, your showbiz bro, yung corporate slave at ang yung resident macho next door. At kasama natin sa episode na to from Comedy Manila, walang iba kundi si Masahiro. Hi Masa! Hello guys. Hello Makoy. What's up? Musta Masa? Long time ah. Okay naman. Masaya naman. Lumalamig na dito Luan, sa ayaw nga Japan. bigyan natin context yung Oo. mga nakikinig na ito yung isa sa mga international episodes natin from dati. Ang kausama natin si Tristan Ting nasa Australia, si Louie nasa US, ito naman. Ay, madami pa na kadalasan na siya ito si Masa nasa Japan. Saan ka sakto sa Japan ngayon, pre? Sa Yokohama. Yokohama. Oo, Malayo yung yan sa lagi radioactive. 'Di ba, no? malayo. Kabilang Malayo. dulo 'yun. So hindi ka pa Sa naman tutubuan Hiroshima. ng pang-anim na daliri, wala pa naman, Hindi wala. pa naman. Yung sa Fukushima, yung recently, malayo. Malayo-layo naman. Kabilang dulo rin 'yun. Parang gitna kami. Gitna kami ng Japan. So hindi naman Halos. naaabot diyan yung radioactive Hindi something. naman. Hindi naman. Ah. Unless magpapadala sila ng pagkain na galing doon. Pero matagal daw yun bago mawala, 'di ba? Parang ilang dosenang taon yun, 'di ba? Oo. Yung sa ano nga, di ba? Hindi pa rin okay pa rin sa Chernobyl. Chernobyl, Chernobyl ba yung Chernobyl ba? Chernobyl. Basta basta yun yun. sa ano. Basta doon. Hanggang ngayon, 'di ba? Parang Oo. hindi pa rin pwedeng tiran yung area na yun, 'di ba? Oo, wala pa. Tapos gusto nila mag-nuclear power tayo dito sa Pilipinas. Pero matagal ka na ba dyan sa Japan? 9 years. 10 years. Mag-10 years na next year. Mm. Matagal-tagal na rin. Pero kasi alam mo, medyo nalulungkot ako na kasama kita ngayon dito sa podcast na to. Lalo na sa mga manonood ng video component. Lalong Oh, ma-highlight yung yung pagkapangit ko kumpara sa kapugian mo, Masay. Parang di sa mga di nice. nakaalam. Tayo na pag nakita nyo si Masa, yung tsura ni Masa pang parang mas pasok na hindi ko alam kung tamang i-describe na Korean novela kasi Japanese ka. Pero Hindi ikaw, naman. dito ka lumaki sa Pinas, di ba? Dyan ako born and raised talaga. Tapos Pero parang nag-migrate na lang ako nung tumagal. Nung 25 years old ako. pero naging advantage mo ba pre na na foreign looking ka Kaya growing up? naging advantage and disadvantage. Kasi syempre ano na yung unang advantage, parang mapapansin ka agad eh. Di ba? Oo. Mga klase mo, mga Pinoy. Although, ko naman yung bata ako, may mga klase rin akong mga ibang ethnicity rin, mga Chinese, Oo. ibang lahi. Pero, mapapansin ka rin, kahit Pero pa dalawang paano. klase kasi pre yung pag-stand out eh. Yung kumbaga sa atin pare, hindi naman sa pagiging racist ah. Pag medyo yung itsura mo is medyo dun sa mga race na medyo inaapi-api natin. Medyo hindi hindi ka lamang dun eh. Pero ikaw pre, ang lamang sa atin sa Pinas yung mga mapuputi, mga singkit, yan yung mga pinagkakaguluhan ng girls eh. Ikaw ba madami ka So, bang naging naging chicks growing up dahil dun oh, sa looks mo? maraming parang sabi, maputi, cute, pero puta nang tumagal. Parang, kasi syempre, Common na. naging common. Kasi tsaka payatot ako eh. Hindi naman ako, parang patpatin ako lumaki. Tapos pag ang nakakatawa, pag laki mo na, yung bandang high school na, syempre pag-uusapan ng history. Lagi ka ng Ah, pagtitripan kasi napag-uusapan na yung world history eh. Lagi ka Oo. na maging butt of the jokes ng Oo, subject. kung paano ni-rape ng mga lolo mo yung lolo namin, mga Oo, ganun. yan, kasama. Kaya hindi na sa akin bago yung jokes nung napasok ako sa comedy scene eh. Teka, paano nga pala yun? Di ba syempre, growing up dito sa Manila, may Hmm. Philippine history. Oo. Tapos, puta, pinuntahan mo kung paano inapin ng mga Hapon yung mga Pinoy. Puta, parang gusto mong lumubog doon ng konti. Nakaninong side ka nun? Nakaninong side ka? Parang, tama lang na sakupin ng Japan yung Pilipinas. May ganong factor ka ba nun? Wala naman, wala. Kasi kumbaga subjective yung pagkwento nung teacher naman namin. Although nakakatawa kasi nga, siyempre, pinag-uusapan, ni-rape ng mga Hapon yung mga Pilipino. Teka, ba't Bakit ako mo kasama? tumatawa? Ba't ako tumatawa, pre?
Parang mali na Hindi, tumawa ako dun. hindi, Hindi pero ko po ano, kaya ako, tinatawanan yung pagre-rape ha. Tinatawanan ko lang na yun yung sitwasyon na dinaanan ni Masa. Sorry Masa, tuloy mo, tuloy mo. no, Hindi it's na ako okay. tatawa, hindi na ako tatawa. No, it's okay. Kasi parang kaya nasanay na rin ako nung tumagal na parang pag bibiruin ka ng mga comedians na tang ina, ni-rape mo yung mga ninuno namin. Ni-rape ng ninuno mo yung ninuno namin. Kaya parang, ano na light na para sa akin yun eh. Pag, Oh. ano ka nung pag high school ka, parang, hindi mo alam ano mararamdaman no pag ginaganong ka. Kasi wala ka namang Ang, kinalaman eh. ang dami kong gustong i-joke, kaya lang natatakot ako kasi nasa rape. So, iwas na lang tayo. Kasi hindi naman talaga dapat may nagtatawanan yun. So, Oo. para safe tayo, lumayo-layo na tayo doon sa... Ano lang yun guys, yung sitwasyon ko lang yung pinagtawanan, hindi. Exactly. Thank you, Oo. Masa. Niligtas mo Ayun. ako doon. Pero ikaw, yung kasi 'di ba ang name mo very Japanese. Okay lang ba sabihin Oo. yung buong name? Ano, paano Oo. sabihin yung Sige buong lang. name mo? Masahiro. Masahiro Niyoka. Yung ano ko, parang Y, yung pangalawang I. Oo. Pero ikaw, mga Filipino friends mo ba yung nag-name sa'yo ng Masa o sa pamilya mo na? Ande, ano, yung actually ang tawag sa hero lang talaga. Ang kaya tinawag ako ng Masas, grade 4 kasi may nauna ng hero sa eskwela. Then Puta. nag-stick out na yun. Seryoso? Puta, naunahan ka pa sa hero? Yun na nga lang ang Oo. ilalamang mo, naunahan ka pa sa hero. May isa pang Hindi kasi hapon yung doon? may isa pang hapon pero mas bata. Though nauna lang siya sa akin ng isang taon. Eh yun sa kanyang pangalan niya kasi hero lang talaga. Eh akin, Masahiro. So sabi, ikaw na lang si Masa. Tama, medyo racist eh. Kasi sila nag-decide eh. Inang yun. Pero yun nga, speaking of school, kasi isa naalala ko, yun nga, itong parang ginagawa natin, medyo childish to eh, di ba? Ah, Na pinagtatawanan natin yun. Ang naalala ko lang, yung mga bagay na ginagawa natin na kahit matanda na tayo, na may ginagawa ka pa rin childish things. Meron ka bang naaalala oh. na mga childish things na ginagawa mo pa rin kahit na medyo may edad na? Top of my head talaga video games. Hindi na nawala sa akin yung video games. Pero technically, di ba, yung video games, kasi siguro sa batch natin, Oo. tayo yung batch na lumaki tayo sa ano eh, lumaki na tayo sa internet, ay lumaki na tayo sa video games. Hindi katulad nung Oo. mga tito-tito natin, mga tatay-tatay Oo. natin, mga lolo-lolo natin, na ang video games, pag sinabi Luxury. nagvi-video games ka, pang bata talaga yan. Oo. Pang, tayo kasi parang meron na tayong iba't ibang klaseng video games na medyo complex Mm. na talagang pwede pa rin pang matanda. Pero Mm. tama ka pa rin yung video games. Anong Ah, mga video games yung nilalaro mo pa rin? yung ngayon, kasi recently lang ako nagka-console ulit eh. Recently lang ako bumili ng PS5. So ngayon, ang nilalaro ko Puta, NBA mayaman. hindi, yung luma, ano yun, luma. Lumang ano pa yun. Hulaan ko, Hindi yung, binili mo Japanese version, no? oo. Hindi, pero, ayun, recently, NBA tsaka Dragon Ball, yun lang. Tapos, kaya ako bumili rin kasi ng console dahil sa Final Fantasy. Ay, puta, Dahil oo, Final Fantasy. Oo. Dahil ano siya naging nung time na binili ko siya, hindi ko pa alam na i-release na siya sa PC. Ah, Tang puta, ina, kaya pinatos mo na kasi nga hindi mo, oo, gusto mo lang oo. talaga laruin yung Final Fantasy. Yung Final Fantasy 16. Tang ina, after 2 months in-update or ni-release nila na i-release na rin namin siya sa PC. May ipoport na namin sa PC. Putang ina, nagsayang ako ng pera. Pero di ba mas maganda pa rin ang graphics ng PC kaysa sa PS5 o medyo match na ba? Almost the same lang rin talaga. Yung ano lang talaga, naka-console ka lang. Siguro Pero depende po, rin siguro sa ano mo, sa GPU mo. hindi, kasi kung puta yung gagastusin mo sa PS5, ibili Oo. mo na lang ng magandang GPU, di ba? Mahal din Oo. ng PS5, Oo. di ba? Nasa magkano ba? Nung nabili ko siya, 50,000 na lang siya, yung version na. Wow 50,000 yen. lang. Yen, hindi Ah, pesos. yen? Magkano Oo. bang yen? So, Sorry, yung sabi version. natin roughly 20,000 siya. Ano? 20 mil na lang ba ngayon PS5? Hindi, yung version na nabili ko. Yung luma. Around 50. Yung, kasi ano yun eh. ah around 50,000 ko nabili. Tapos, hindi, yung kasi ngayon naglabas sila ng bago, di ba? Mm. Naglabas sila ng bagong PS5. Nung nakita ko ngayon price, 120,000 yan. Around 48,000. Ako ang napansin ko naman na ginagawa ko na kahit matanda na ako Hmm. na
pambata na ginagawa ko. Huwag mo akong husgahan, ha? Naglalaro pa rin ako. Alam mo yung sa laway, yung gagawa ka ng bubble sa dila mo, tapos papaliparin mo Oo. yung dila. Oo. Yung dila, yung laway pala. Gagawa ka ng bubble ng laway sa ano, tapos papaliparin mo. Nagagawa mo ba yun? Parang nagawa ko lang siya nung bata ako. Pero hindi ko pa magkailangan ako, hindi ko judge. May instances, parang ano eh, hindi ko siya nagagawa on demand. Oo. Nagagawa ko lang siya parang ano, seasonal lang na parang, uy, medyo malapot yung laway ko ngayon. Ha? Kaya ko siyang gawin. May Akala ko mga parang pag na-stress ka, nagagawa mo unconsciously. Di ba hindi may mga talaga, ganun? hindi talagang parang may araw na alam ko na puta yung saktong consistency ng laway ko ngayon. Kaya kong gumawa ng bubble laway ngayon na lumilipad. Puta. Ikaw, bukod sa PS5, meron ka pa bang ibang ginagawa mo nung bata ka? Ano ba ginagawa ko ngayon? Parang nagkaroon akong blockage bigla sa utak na ano ba ginagawa ko nung bata ako? Ako, sige, dadagdag ko. Nunod pa rin ako pa rin ng cartoons. Ah, May araw na puta ang gagawin ko. Kasi ako, pinalaki ako ng Bugs Bunny. Yun yung oo. cartoon of choice ko nung bata ako. Hinabutan ba si Bugs Bunny? Oo, ano yun, cartoon of choice ko yun pag umuwi ako ng ng from kinder prep. No. Nung bata nga ako, pre, umuupa pa ako ng VHS saka Betamax na, kasi di ba nung bata pa tayo, hindi pa naman Mm. uso internet, hindi pa naman uso Wala. yung mga cartoon network. Oo. Umuupa talaga ako rumirenta talaga ako ng Betamax saka ng VHS na Warner Brothers na cartoons ng Bugs Bunny saka mga Donald Duck. Ay, Oo. Daffy Duck. Eh, teka, Daffy Duck. Daffy Duck ba? Sino ba yung sa Daffy Duck. kasama ni... Oh, si Daffy Duck, pare. Daffy Duck. Malaking ano, malaking tulong sa akin yung growing up para sa akin. Parang yung English speaking skills ko Mm. nadagdagan dahil doon. Bukod sa panonood ko ng mga Simpsons, mga ganun. Magandang pang training siya sa mga bata eh. Oo. Ano ba yung naisip ko na ano? Siguro yung, yung ang naisip ko lang talaga ngayon, ang ginagawa ko yung paglalaro eh. Kasi parang talagang kahit downtime ko, naglalaro ako eh. Na lang, parang Hmm. pampatanggal ang stress. Hmm. Isa pa naalala ko, ice cream, pre. Ah, Parang yung ice cream, sasawsawan mo ng French French fries. fries. Ako hindi naman ako palagi nakakapag Sunday, pero pag may chance akong kumain ng Sunday, yun nga, yung Sunday, sasawsawan ko ng French fries. Pero si Potato Corner, nabalitaan mo, pare Ah, meron na silang French fries na nilalagyan ng Sunday topping talaga. Yung ay, sariling tangin na. produkto talaga nila. Ang Meron na. saya. Pero Parang hindi, hindi pa siya available sa lahat ng stores. Kumbaga may piling-piling ah, stores pa lang. mahal din kasi yung machine nun eh. Oo, parang hindi siguro kasi 'di ba yung ibang potato corner nasa gitna Oh, ng mall ah, lang. So ganun lang. So parang yung mga big stores lang talaga ng potato ah, corner yung merong ganun. yung talagang stall talaga siya na, ano, na mga branches siguro. Mm. Ikaw, growing up, balik tayo dun sa heritage Mm. mo. Since half Japanese ka nga, half Mm. Pinoy. Paano bang naging pagpapalaki sa'yo? More on sa Japanese heritage, more on the Japanese side ba yung pagpapalaki sa'yo? O more Hindi. on Pinoy? Ano, Pinoy kasi ang nagpalaki talaga sa akin, ano ko, grandparents ko. Laking Okay. lolo't lola ako eh. So, medyo spoiled kahit pa paano. Kasi syempre, ano eh, Hindi masama ugali mo nung bata ka, hindi naman. hindi. Min nga eh, fortunately, hindi ano eh, hindi ako sumama ugali. Ano lang ako, masungit lang ako, pero hindi ako masama ugali na mata pobre, ano. Ano eh, kumbaga natuto pa rin ako kahit pa paano sa ano, lolo't lola Pag na nasa playground ka ba, nananakop ka ng mga toys, hindi naman. nag-aagaw ka, no? Naalala ko yung ano eh. May ano rin, takaw bully rin pag ano, pag yung iba yung itsura mo. Ay, seryoso? Oo, takaw bully ka pag ano, pag yung, kasi syempre, frame ko nga ng patpatin. So, takaw Mm. bully rin. Naalala ko, may dalawang instance ako naalala dahil sa itsura ko. Nakahiga ako, puta, binuhusan ako ng buhangin. Nakahiga ako sa slide, As a binuhusan ng slide, buhangin. oh, yung parang, Oh, na-imagine ko, yung parang nag-slide ka, naupo ka doon oo, sa dulo, tapos oo, parang nagpahinga ka, ganun. oo. Eh, wala naman tao. Ako lang naglalaro, so humiga lang ako sandali. Or parang sumandal ako sandali. Tangina na, nagulat ako may buhangin sa ulo. Pero ano, ano nang bully? Eto, dito natin malalaman. Ano yung nang bully sa'yo?
Yung Ano? mga tipong nasa laylayan ba ng lipunan o medyo mayaman. Dalawa lang yan eh. Either yung mga hindi nga naturuan ng tamang asal o yung medyo mayaman na bully-bully. Hindi, Ah, yung nauna sinabi mo. yung medyo nasa laylayan. Oo, yung itsura niya ganun. Pero nasa private school siya. Yung itsura niya pang ganun, pero nasa private school siya. Inagago. Pero ano ba, hinusgahan mong nasa laylayan siya ng lipunan dahil sa itsura niya, dahil maitim siya, saka mukha siyang Hindi, gusgusin, o ngayon ko talagang lang alam mo for na-realize. a fact Ngayon, na mahirap hindi ko siya? lang judgment ng bata ko. Ngayon ko lang naisip yun eh. Na ganun. Pero wala, parang kumbaga sa akin kasi, hindi ako nag-isip na, hapon ako dati. Hindi ko na, wala ako naisip Ah, na ganun. Never sa akin in-instill na, iba ka dahil hapon ka or anak ka na hapon. Walang, never sa akin na-instill ng magulang or ng actually, grandparents yun, ko na ganun. ang ganda nung sinabi mo na hindi ka aware. So, growing up, alam mo lang na parang normal kid ka lang, na Oo. hindi ka nasa special state na half-half yung Ah, half-half yung nationality mo and iba ka sa kanila. Kumbaga sa mata ng bata pala talaga, well, at oo. least sa mata mo, you're just a normal kid na Oo. okay. Na ay pagkaibigan. Kasi syempre, pag yung mata pobre yung kinalakihan mo, o ka makipagkaibigan sa mga yan. Kasi, ano yan, ganito yung mga itsura niyan. Parang, di ba may mga magulang na gano'n na pag nakita yung mga kinakaibigan mo, yung itsura, di ka or di ka na papasamahin. Yung magulang ko noon, tsaka grandparents, hinahayaan lang ako kung sino yung kasama ko. Kasi, parang ang mindset nila, hayaan ka matuto. Ah. Pero ikaw, tawag dito, growing up, naisip mo ba na parang, yung kumbaga, hindi ka ba nakakakuha ng pagbubuli na, kasi di ba may stigma dito sa Pinas na, Ah, pag half Japanese ka, tas yung father mo Japanese, ah. yung parents mo, tawag dito, nag-hook up lang, ganun. May stigma bang Ah, ganun na nadaanan ka? yung sinabi ko kanina, yung second instance na naalala ko ng bullying, yung, naglalakad ako sa school to, naglalakad ako, Ah. tangina may lumapit sa akin, sabi ba naman, magkano nanay mo? Ay, Parang, puta gago! oo, Tangina! Ilan ginanon taong ako. ka niyan? Grade 3 ako noon, hindi ko matanda ilang Puta taon, pero grade grade 3 3. ako. Oo. Ang nagsabi sa akin ng grade 6, parang sa loob-loob ko, ano yun? Parang naiiyak ka, pero hindi mo alam kasi, parang, anong ginawa ko sa'yo? Tangina, Ang mas naapektuhan ako dun. ang masakit pa noon, yung nagsabi sa akin noon, tangina ulik ba? Ang itim niya. Yun na yung bawi ko eh. De, pero yun parang naalala ko nun sa bullying talaga. Yun yung never ko malilimutan na sinabihan akong gano'n. Kaya lang pare, coming from a grade 6, di ba? Mapapaisip ka kung saan niya nakuha yun. Lalo na ngayon na Oo. medyo matured na tayo. Tangina. Ibig sabihin, may nariringgan siya ng mga tao na ganun. Oo. Hindi mo rin kasi masisi kasi ang stereotypes ng mga Japayuki dati is pokpok na sa Japan. Which is Oo. tanggap ko naman yun. Siguro swerte ko lang rin na nag-aral ako sa maliit na school lang kaya hindi ko naranasan yung sobrang bullying na nararanasan ng iba. Tangina. Kasi ang nakikita ko diyan, baka nga kasi tulong din, mali yung term na tulong. Naging epekto rin ng media. Kasi di ba, Oo. ewan ko, naabutan mo ba na yung palabas dati sa Channel 2, meron dating palabas na Japayuki doon, na parang weekly show siya, ang story niya, puro tungkol sa Japayuki. Ganun kalaki yung Ah. Japayuki craze dati. Hindi mo na matandaan yan. Hindi ko alam. Ang naabutan ko lang Takeshi's Castle tsaka yung yung original vlogger na na Puta, Pinay. classic yan. Sino nga yung name nun, yung original Hindi, vlogger na yun? hindi ko naman tandaan pero yun yung naalala ko about Pare, Japan. seryoso, nung naalala ko yung name niya siguro a few months ago or a Oo. year ago maybe. Oo. Puta, ginugel ko yung original Pinoy vlogger na yan. Para doon sa mga di alam, merong isang show dati sa Channel 13 na Ah. babae na ang ginagawa niya lang paikot-ikot siya sa Japan. Pero ang 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 feeling niya parang yung setup niya dati pre parang yung vlogging lang ngayon Oo. no. Parang vloggers ngayon. Ganun yung setup niya. Yun lang yung naalala ko. Tapos yun na, Takeshi's Castle. Wala talaga masyadong naalala about Japan na mga. Tapos yun nga, parang ang pinaka-stereotype lang talaga na kapag Japayuki nanay mo is siya, prostitute sa Japan, ganun. Mm.
Pero yun nga, nasabi mo na rin yung ano, nasabi mo na rin yung Takeshi's Castle. Oo. Parang nakarelate ka ba doon? Kasi sabi mo, puta, ito parang ganito yung tsura ko eh. Parang Ay, may ganun ba? pag bata ka, hindi mo maiisip yun eh. Parang, or hindi mo maiisip. Ibang tao magsasabi sa'yo talaga ng ganun. Yung, So hindi mo marirealize. Oo. Oo. wala ka talagang sense na naiiba ka dito sa Pilipinas. Parang feeling mo, you're just a regular kid Oo. na nagkataon lang na iba yung pangalan ko, Oo. saka mas Oo. pogi ako sa inyo. Ganun, ganun yung Yung, pakiramdam mo nun, di ba? pakiramdam ko na yung ano, minus Nak, sa sa'yo, mas pakiramdam mo pogi talagang ako. pogi ka. Minus, Tangina siya. wait lang, yung minus sa Parang, in pogi. fairness to me, mas Disclaimer ko pogi na. ako sa inyo. Then minus sa pogi, syempre, may mga klase rin naman ng may tsura nun. Parang Oh. minus lang din sa pogi na parang hindi ko naisip na iba ako kasi nga siguro based na sa pagpapalaki, hindi ko masasabi na ganun lahat ng half na lumaki sa Pinas. Siguro yung paano lang ako pinalaki talaga na hindi naman sa akin in-instill na ibang klase ka, ibang klaseng tao ka or ibang klaseng ano ka ethnicity mo, hindi ka pareho sa kanila. Never sa akin nasabi yung ganun. Kaya umaga bata lang rin talaga ako na palaro ng mga iba. Uy, speaking, naalala ko na yung title ng show, O Tokyo. Ah, Tapos ang pangalan ng host si Eleanor Legasto ni Shumi. Parang ano, may napangasawa hapon. siya na Japanese. Tapos siguro Oo. pinag-produce siya. Oo. So kung may time kayo, tas medyo hindi nyo nagigets yung sinasabi namin na original Pinoy vlogger, search nyo O Tokyo. Madaming episode yan I sa IBC 13 yan YouTube. dati. Oo, pare, tangina. Talagang ano, ang gagawin niya nun, kakausapin niya ng Hapon tapos i-describe niya Ah. in Tagalog after nung usapan eh, di ba? Pero, pero ikaw, marunong ka mag-Japanese? Marunong na kahit papaano. Pumunta ako dito, hindi ako marunong eh. As in, Talagang ano, oh, hardcore Pinoy oh, ka talaga noon na oh, ano. oh. Yung ano, Pag, yung parang Pinoy, ang tawag ko nga sa sarili ko, ano eh, tourist level na Japanese. Kasi yung alam mo lang yung bate, alam mo lang yung mga salita, pero hindi mo kaya makipag-usap. Tapos pero matatakot ikaw, kapag kinakausap ka. pero ikaw, kasi madami akong kakilala na yung ganyan nga, yung mixed race. Oo. Tapos pupunta sila sa country of origin. Oo. Ang sabi kasi nila sa China, hindi katulad sa ating Pinoy na Oo. pag Filipino-American ka, pumunta ka sa Pinas, puta, ikaw yung bida. Ah. Gets mo? Parang mga Oo. Casey Montero, ikaw yung Oo. ano, higher level ka. Oo. Sa China daw, pag ganun na half Filipino, half Chinese ka, pag punta mo sa China, medyo mas mababang uri ng tao ang tingin Ah. sa'yo. Sa Japan ba, ganun din? Sa Japan, ano, depende kung ano yung half mo. May Paano ganun, to? may Half racism na Pinoy? sila eh. Kung half Pinoy, parang may mga taong, parang hindi sila, racism, may ano pa rin dito eh. Malakas yung racism, yung iba nga lang, hindi lang nagpapahalata. Parang, ano pa rin eh, parang 50-50 pa rin dito. Di ba nga Oh. experience si Tristan, siya, mukha siyang Chinese, nagalit sa kanya. Si Kasi, Tristan Ting. si Tristan, di ba? Experience niya dito. Parang, ano dito eh, xenophobia ba yung tamang term? Anong term? Seno? Xenophobia ba yung tamang term para sa racism? Or parang, wait lang, check ko lang rin. Ito, sinesearch Hindi ko ko sure. xenophobia. Dislike or prejudice against people from other countries. Ayun. Parang may Oh. racism and xenophobia pa rin naman dito kahit pa paano. And mostly matatanda yun. Pero pag Ah, yung yung sa mga, oo. oo, Kumbaga, may ano yung terms sa yung dapat nasa Facebook Gold na yung mga ganon, yung oo, yun. Parang mga ganun sila. Uh, ano rin talaga, depende, hindi siya, kung hindi mo siya pwedeng sabihin din absolute kasi depende sa community. Kasi may mga community naman na mababait, may community na tumatanggap naman sila ng mga foreigners. Pero yung tanong mo is, ano siya talagang per lugar siya. Hindi mo siya depende sa masasabing lugar. absolute talaga, oo. Hindi, Pero oo, pero babalikan kita. Ilan taon ka nung lumipat ka sa Japan? 25. Yun nga eh. Growing up in the Philippines, what made you decide na lumipat sa Japan? Kasi di ba parang napaka-hardcore na decision Oo. nun? Hindi ko siya actually hindi ko siya decision more on dahil sa magulang ko rin. Dahil Tangina yung mo, ano ko. 25 ka na eh. Hindi dahil hindi dahil nangyari kasi noon, hinanap yung tatay ko, 'di ba? Hinanap yung totoo, yung biological ko. Then para May makakuha ganung ko ng aspect ba? May ganung may aspect ganung pala. aspect. Hindi siya Oh. yung tipong
dilipat na ako dyan or sabi, pumunta ka na dito. Hindi. Nangyari kasi noon, ang tagal nilang hinabol yung sa situation, ang tagal nilang hinabol yung biological ko. Then, nangyari is, nabigyan ako ng na-acknowledge ako as anak. Then, tsaka ako nabigyan ng visa. Okay lang Hindi, bang okay lang bang okay puntahan lang. yung story? So ang Okay storya lang. pala, nagkahiwalay sila nung mom mo nung bata Mm, pa sila. Hindi, Tapos, hindi ako, parang illegitimate ako talaga. Don't worry, ah, hindi to touchy subject para sa akin. Kaya okay sige lang. sige, nag-iingat ako eh. So Oo. No, 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 it's illegitimate okay. illegitimate Oo. ka So hindi and ako then kasi ang dito rule kasi sa Japan, dapat within 1 week ng panganak mo is ma-register ka na under ng family registry, else hindi ka recognized as Japanese. Which is okay. nangyari nga sa amin na hindi kami registered as anak. So hindi kami Japanese national. Tapos ang nangyari, nawalan din sila ng contact nung No. okay, hindi ka After nagkaroon ng ilang, sama ng loob dun sa tatay mo given na hindi kayo nagkaroon ng connection growing up. hindi mo masasabing sama ng loob kasi pag hindi mo naman siya kasamang lumaki, alam mo yun, pag, hindi yung sinasabi ko sa mga OFW to na pag hindi mo kasama lumaki yung magulang, parang walang effect. Kumbaga Walang, parang oo. okay lang kasi hindi mo naman alam na nandyan siya, parang ganun. Oo, Parang, parang ganun na parang pag kasi nakuli ko siya nakita, 8 years old ako. okay. So hindi ko siya laging nakikita na parang matagal siya. Parang yung lang talaga, parang OFW dating na bibiglis sa buwan, ganun lang. Tapos, he would spend time with you naman, parang ganun. Oo, ganun. Pero yun nga, parang OFW na parang makikita mo lang siya, then wala na siya. Wala siya most of the time. So, hindi siya, parang sa akin, nung lumalaki ako, non-existent talaga rin na may tatay. Although yun nga, Tsaka yung paano stereotype, yun? Paano hmm, pala? Marunong siya mag-Tagalog or English or hindi, ano? hindi, Paano kayo nag-uusap? hindi, hindi, lang. Syempre, may kasama kaming na marunong Japanese at that time. Kasi Interpreter. syempre, 8 years old lang ako noon eh. Oh. Ganun lang. Okay. Ano pa ba? Para yun nga yung sabi ko na parang pag lumaki ka na wala yung isa sa magulang or pareho magulang, okay lang sa'yo kasi nasasanay ka eh pag OFW. Kasi it goes as well sa mga OFW yung magulang. Pag nandyan sila masaya, pero pag wala, okay lang. Tangina, hindi ko tuloy alam kung ano yung mararamdaman ko kung matutuwa ako para sa iyo na hindi ka naulila para sa nangulila para sa kanila or malulungkot ako na yun nga, hindi ka nangulila dahil sa kanila. Pero syempre Mm, ikaw, masaya ka naman or hindi wala naman masyado ano ba? Tama bang tanungin yun na wala bang masyado siguro epekto sa hindi lang ako normal na lumaki ng the usual na may magulang or isang magulang na kasi kahit mother ko hindi siya existent dun sa ko sa growing up mo? more than half of my life di rin existent na nandun siya. Kaya laking lolo't lola talaga ako. Ah. Pero Kaya ngayon, magkakasama na ba kayo ngayon or paanong setup nyo ngayon? nakahiwalay na rin ako ng bahay. Doon na ako nakatira sa kanya for 3 years, yung mother ko. Oo, nung lumipat ka sa Japan. Nung lumipat. Then, nung bumukod na ako, nung nagkaroon ako ng stable income. Mayaman ka na nga eh. Hindi. Pero yun. Ano pa ba? Yung tatanong mo is talagang, yung pag lumaki ka as a Japanese, or kahit sabi mo half sa Pilipinas, it can be advantage and disadvantage talaga. Oo. Talaga. Tapos yun nga, yung siguro nadagdagan pa na iba yung situation ko nun. Iba yung situation ko na yung setup ng kinalakihan. Nung lumipat ka dyan, ano yung mga, parang, hindi ka ba na, parang ano yung ramdam mo nun? Takot ba? Excitement na, puta, pupunta na ako sa motherland, land of the rising sun, puta, makikita ko na yung mga kamukha ko dun. Ano Yung at yung that time, pakiramdam mo siya nun? may hesitation talaga kasi yung career ko sa Pilipinas noon, umaangat na. Nag-start na siya. Parang 1 year, Teka, ano ba one and a linya half mo? IT. IT. So, medyo nandun ka na parang nararating mo na yung mga pangarap mo, gano'n. Kasi syempre, nag-start ako sa Accenture noon. Ewan ko kung biblip mo. Pero nag-start ako sa, nandun sa unang company ko noon. Is Accenture, talagang, sige sabihin mo. sige, okay lang pala. So, nag-start ako sa Accenture as in walang-wala akong alam kasi yung Sang batch site ka? namin, development. Hindi, sang site, Developer. sang site. Sang site, sa McKinley ako nung time na yun. May McKinley pa nun eh.
Ay, nando sa dulo, nando sa dulo. Hindi, Sci-Hub yun eh. Doon kami sa McKinley Hills building. Okay, gets ko na. Okay, tuloy mo. Dalawa kasi yung building ng Accenture doon eh. Oo, tuloy mo. Dalawa sa McKinley Hills. Ang medyo ano rin eh, medyo malas-malas din yung batch namin kasi wala kaming training, sabak kami agad sa sa project na wala kaming kaalam-alam anong gagawin namin. Ganun naman lagi sa Accenture. Yung, kaya ingit ako sa mga sumunod sa akin batch kasi sila 3 months training, Mm. 2-3 months training. Pucha, first day ko sa Accenture, sinabak ako sa meeting eh. Sabi ko, putangin ng kumpanya to. Meeting ka agad, tapos parang mga 10 ka agad yung task ko. Anong inabutan mo yung 10 hours na? 10 hours, pare, nilagnat ako doon kasi galing ako sa isang kumpanya na medyo easy-easy. Oo. Tapos hindi ako aware na 10 hours. Sabi ko, tangay na bakit ganun? Hindi pa sila nag-uuwian. Tapos malaman ko 10 hours. Tapos ako si Gago na umuwi ako lagi on the dot. Parang masamang tao ako na umuwi ako on Oo, the dot. oo, oo, ganun. Mm, Anyway, yun nga. Parang balik tayo dun sa story na. Ang sige. akin nun, ang hesitation kasi, nagagamay mo na yung trabaho mo from scratch talaga. As in from zero talaga yung experience ko nun eh. Tapos biglang aalisan mo. Mm. Tapos yun nga, yung may long-term relationship din ako nun. Ay puta, yun nga. Ano, ongoing pa ba yun o naputol Wala. yun? Hindi, wala na, putol na yun. Puta. O sige, Rin eh. pag-usapan natin siya. Joke. Long story short, naghiwalay kami. Mahal mo pa, mahal mo. Hindi na. Matagal na eh. Ilang taon na ba yun? 6 years, seven, Actually, 7 years nandito siya ago. ngayon. Papasok na siya ngayon. Pasok, pasok, Aya. Ay puta, sinabi yung pangalan. Di ko alam. Maraming pangal. Common naman yun eh. Pero yan, pare, nung dumating ka sa Japan, di ba, magmamigrate ka na Ah, dyan sa Japan. ah. Ano yun, unang punta mo sa Japan o nakapunta ka na sa Japan before? Hindi, nakapunta na naman ako. Siguro punta ko ng fourth time na yun nung Fourth time. Okay. migrate ako. Pero Okay. yung mga huling punta ko nung mga bata pa ako. Kasi ang tatanungin ko sana, parang ano ba, bumalik ka ba sa lupa, naramdaman mo, kasi Hindi ako na. nung Hindi naman. nakarating ako ng ibang bansa, parang Ah, exciting yun para sa akin Pero ah, ikaw kasi nakabalik-balik ka na doon. So yung ah. challenges mo, kamusta nung adjustment mo doon? Parang Mm, alam mo na napapunta ka diyan. mm. Ano yung pakiramdam ng mga last few days mo sa Pinas na puta sabi mo iwanan ko na tong walang kwentang bansa na to. Japan, JDM number one na ako. May mga Hindi. ganun ka ba? Wala naman. Lang eh. Malungkot siya in a way kasi nga syempre yung masaya na ako sa trabaho ko noon eh. Sabagay. Masaya sa trabaho, natuto ka na. Parang alam mo yung may seniority ka na kasi alam mo na yung ginagawa mo. Just since nakakatakot din kasi bago yung bago yung maging environment mo. Hindi mo alam ano Experience. mangyayari. Oh. Mm. Tapos yung ano pa ba? Wala yun lang talaga yun takot lang talaga. Takot, tsaka hindi wala excitement sa akin ng time na yun. Wala. 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 Kasi nga, kumbaga hindi ko siya choice talaga. Ang kwento pala nun, ang nakakatawa, yung day na nakuha ko yung visa, same day na na-promote ako. Parang, hindi mo alam kung Puta. malulungkot ka o masasaya ka. Mixed emotions. Mixed Oo. emotions. Nung kasi, ang sabi sa akin, pag nakuha yung visa, after 1 month, aalis ka na. Kaya Ganun na same day. kabilis? Oo. Ganon kabilis. May 1, lumabas sabay yun. Paano yung Teka lang ito medyo Oo. di Oo. ba may jowa ka? Oo. Ano yun, parang since inihintay yung visa, parang alam mo niya na puta maghiwalay tayo. Ikaw na yung Hindi. nakipaghiwalay. Paano, Hindi nag-try pa kami ba kayo, naghiwalay. nagsugal pa kayo ng long distance relationship Oo, nun? nagsugal pa kami. Nag-ano Oh, pa, good for, mga 2 years din. puta 2 years. 2 years din, 2 years din. 2 years din kami naging LDR. Malupit. Malupit. Eh, Sorry sino nag-give up? ah. Ii. O, yung, Huwag kang hihirit ng mutual, gago ka. hindi mutual, inisip ko paano ko babanat eh. Yung, may Nakahanap ka onting, dyan, no? hindi ako. May onting push from office mate. Yun lang, puta. No, hindi ko rin masisisi rin kasi nung time na yun na hindi na maganda rin yung ko eh. Para alam mo, hindi na maganda yung takbo ng relationship tapos may office mate na nandyan.
May nag-abangers. Hindi ko masabing abangers kasi ano hindi ko alam paano talaga o paano siya i-describe kasi nang hindi ako nagmumukhang bitter. Since nahihirapan ka mag-describe, sakto, nandito ngayon si Office Mate. Pasok, Office Mate. Hi, guys. We are the Eavesdrop Podcast. My name is Francesca. My name is Jelly. This is Delamar. This is Jude. What's up? Yeah, and we are inviting you to check us out, your fellow TPN podcast. And if you want to learn more about life, what's happening around us, you want to know about love, healing, this is the podcast you should be listening to. Eavesdrop, 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 eavesdrop. Sometimes we get drunk and do the show. Those are the fun ones. Like today. Ooh, why? Who's drunk? Like right now. You're red as a bug. Am I? Eavesdrop, please catch it. 4 hosts going crazy. You'll have fun. You'll cry. Everything else. So please check it out. The Eavesdrop. Only on the Pod Network. Pangalan ni Office Mate? Shout out si Office. Nalimutan ko na actually yung pangalan niya. Though, taga Adamson siya. Ay, putay. Yun na lang naalala ko on top of my head. Ay, nako. Pero parang ako, yun ang kinakatakot ko. Kasi actually saludo ako sa'yo. Kasi ako nga, may mga instances na may mga parang napag-uusapan yung paglipat sa ibang bansa. Hindi ko ma-imagine yung sarili ko na i-uproot ko yung sarili ko dito sa Philippines. Iba yung hirap na dinaanan nyo. Kaya ako, sabi ko nga sa inyo, bilib ako kay Tristan na sumugal ng ibang bansa. Isipin mo, nilipat niya yung buong pamilya niya papunta doon. Tapos ikaw, naglipat ka rin doon. Parang, paano ba yung pakiramdam, pre, na alam mo na iiwan mo na yung lugar na kinalakhan mo tapos magiging residente ka na ng ibang lugar, pakikisama sa iba't ibang tao, lahat ng kakilala mo, iiwan mo. Parang, ano yun, may mga matinding bigat ba sa puso yun? Oo, mabigat yun. Pero ang nakikita ko lang na iba-iba siguro kami ng sitwasyon lang kasi ako single ako or single pa rin naman ako. Single ako at the time nung umalis. So wala akong parang responsibility na kailangan kong galingan dun. Kasi may kailangan ako makuha ang pamilya. May kailangan ako mahatak na mga tao. Unlike sa kanila na talagang yun yung goal nila. Akin kasi pumunta ako dito yung goal na pumunta lang talaga. Pero mabigat na parang siyempre yung kanakasanayan mo, iba na sa mga nangyayari. Teka, balik tayo. Doon naman ulit doon sa medyo touchy sa tatay mo. Ngayon ba nagkakasama kayo ng father mo or nagkaroon kayo ng better relationship ng father mo? Hindi siya better relationship More on siguro nagkita kami siguro sa loob ng almost 10 years ko dito. Mga 4 times na kami nagkita lang. So hindi ganun kaganda yung parang hindi nag-blossom into a good relationship din na parang hindi talaga kasi parang hindi siya ganun kadali rin para sa akin Hindi na parang makikita mo siya na hindi mo alam yung mararamdaman mo. Ay puta. Hindi mo alam yung mararamdaman mo na nakita mo lang siya in flesh again. Tapos parang ano gusto mo maging okay tayo ulit after. Pero eto sorry medyo difficult question. May love na nararamdaman? Ay, wala. Walang love na mararamdaman doon. Pag ganun. Wala talaga. Kumbaga parang, siguro, I acknowledge you na ikaw yung tatay ko, ikaw yung isa sa mga reason ba't nandito ako. Pero, hindi yung love na parang, love na katulad nung sa grandparents mo na nagpalaki sa'yo. Walang ganun. Iba. Respect, siguro ang lang, depende sa tao. Sa akin, respect as human being na lang siguro. Ayun, ganda nun. Parang saktong, parang yun yung best description doon na okay, acknowledge kita, tapos yun nga, I respect you as a human being. Pero hindi kita masasabi, parang hindi mo masabing, tatay na nagpalaki, gano'n. Iba yung Iba siya sa mararamdaman mo pag nakita mo na siya in person na, casual lang. Casual lang. Casual, parang parang may awkwardness na hindi mo alam ano sasabihin mo, ano pag-uusapan. Kasi, sabihin ko sa'yo, thank you for leaving us for 16 years, mga ganun ba? So parang pag nakita kayo, appear na ng appear, tol, ganun. Hindi nga wala nga parang, siguro yung last recent na lang namin na pagkikita na parang,
onting usap, ganun. Pero hindi siya yung tipong kakamustahin mo talaga na mag-uusap kayo na matagal. Parang chit-chat, small talk lang talaga. Yung parang, yung ano lang, pleasantries lang na parang, Oo, okay, ganun. Mga ganun lang talaga. Kaya nga sabi ko, isasabi ko lagi sa mga kakilala ko na OFW na yung mga anak nyo is darating talaga sa point na pag matagal kayong wala, ano, hindi sila sanay na nandiyan kayo. actually, totoo yan. Nakarinig na ako ng mga ganyan na parang, yung iba nga, nababad trip pa sila na nandyan. Oo. Ito hindi naman sa pagano, syempre na-appreciate natin lahat ng hirap ng mga OFW parents. Pero the sad truth is, yun nga parang pag nasasanay na sila na wala kayo, again, hindi nyo kasalanan to kasi Mm-mm. yan yung inilatag na baraha sa inyo ng mundo eh. At least napo-provide nyo in everything. Pero minsan may instances na hindi nga sanay yung anak na nandyan ka. Hindi rin kasi naiintindihan ng mga bata yung kailangan mong gawin yun. Kahit Yan. ipaliwanag mo, hindi nila kasi lalo na pag nakita nila sa eskwela na kumpleto yung pamilya, kumpleto yung sa PTA, nanay, tatay nagpupunta, ikaw nanay lang or tatay lang or minsan, ay nga, sa akin, instant sa akin, lolo, lola Lolo't lang. lola. Kamusta Oo, pala ganun. lolo't lola mo? Buhay pa ba sila? Yung lolo ko, ano na, namatay siya 6 years ago namatay. 7 years ago, patay na. Namatay lolo ko. Okay. Tapos Lola ko lola mo. buhay pa naman. Oo nga pala, welcome ko nga pala kayo guys sa Machong Chismisan. Ito po ang longest running drama podcast sa buong Pilipinas. Hindi na po kami hindi na sila Ang comedy. ina. Hindi ito usapan natin, pre. Usapan natin, masaya yung usapan natin eh. Ang ina. Naging sorry, naging Hindi, actually, ano pa bigla. ang maganda naman dito, mag-spread tayo ng awareness. Kasi marami rin naman nakikinig na OFW sa Machong Chismisan. So, hindi naman, meron pa rin namang saya. Pero, yun nga, siguro mag-raise din kayo ng options na maging mas open yung communication nyo with your kids. Parang warning na lang din na at least Swerte, sana. swerte na rin ng ngayon, generation ngayon kasi may mga technology na na Ay, oo. ma-reach out. Malaking bagay yan. Oo. Kasi yung unang panahon, 'di ba, parang actually yung misis ko is yung father nila dati is OFW na Mm. ang the only time they hear the voices of yung boses ng tatay nila sa cassette pa dati. Mm. Oo. Cassette. Swerte. Takset pa. Oo. Eh yung iba nga, 'di ba, parang uso pa nga dati, 'di ba, taon bago makauwi. Oo. Ngayon parang Yung mga Middle East. oo, yung mga ngayon kahit buwan nakakabalik eh. Mas better Within pero 1 year. kahit na yung buwan na yun is medyo mahirap pa rin yun, 'di ba? Mm. Hmm. Yung Pero ikaw, naranasan ko is yung tatawag. Parang may araw sa tatawag talaga, ay aabangan. oo, yung i-schedule no na parang mga Oo. gago kayo. Tatawag ang tatay mo ng ganitong araw, kailangan Oo, nandito ganun. kayo. Oo, Tapos ganun. bad trip ka pa kasi hindi ka makapanood ng TV. Di ba Oo, may mga ganun? may Kasi mga ganun. bata naman, di mo naman maintindihan yun eh. Oo. Hindi mo maintindihan yung importance dun sa magulang na kailangan ka makausap. Yun. Kaya swerte rin talaga ng mga nag-OFW ngayon. I'm not saying na malas yung situation, pero swerte yung technology na ilalapit na kayo kahit malayo kayo. Tama ka dun. Ayun nga, kasi naranasan ko yung tatawag 5 minutes lang, 10 minutes kasi nga mahal eh. Oo, pare, di ba dati collect call pa yan? O kaya yung, Oo, nauso dati yung cards. may card. Oo, yun. Yung parang prepaid na, Oo, 105, 12, yung mga ganun. oo, Di, ganun. grabe. Ganyan yung usong business dati, yung call cards na pag Ay, ano ka, magkatawag yung magulang mo sa'yo, ganun. yan. Pero Well, ikaw, ano yung natutunan mo? Parang, isa ba sa goal mo ngayon pag nagkapamilya ka is, parang mas solid yung pamilya? Or parang, ano ba yung opinion mo ngayon sa pagpa-family? Parang, may kilala kasi akong ganyan, parang iba ayaw na mag-asawa, ayaw na, no? Ikaw, looking forward ka ba yung sa sa having family a naman, family? siguro hindi malayo. Yun yung pinaka-goal, hindi malayo. Kasi, syempre, lumaki ako sa, una, kumbaga, unusual na family setting. Mm. Kasi, lumaki ako kasama mga pinsan din. Mga Okay. tsuhin, tsahin. Extended family yung namin eh. Yung setup namin sa bahay. Okay. Ayun, yun yung pero hindi naman yung ano ba? Yun yung naisip ko talaga na hindi mahirap kasabi kasi na
hindi ko gagayahin yung hindi ko gagayahin yung ganun. Kasi paano kung yung situation presents na kailangan mo rin gawin pala yun, di ba? Maging present na lang siguro talaga naisip ko. Maging present kang magulang. Pero pare, ako, I could, to be honest, nahihirapan ako imagine yung sarili ko na mapuntahan dun sa position mo and still have yung very positive outlook na Ah, meron ka ngayon. Kasi, parang yung dinaanan mo, pre, pang teleserye yun eh. Di ba? hindi naman, hindi Parang, naman. pare, yan yung yan yung mga classic na teleserye stories na nagkahiwalay sa magulang. Di ba nga may viral ngayon Oo. yung kapatid ni Jay Manalo, nabalitaan mo ba yun? Ay, hindi, hindi. Ano Ano nangyari? naman yung Korean? Parang yung Ah, tatay ni Jay Manalo is musikero, nakarating mm, sa Korea, may ah, ginawang Koreana and nabuntis ka. nagkaanak din sila. Tapos Mm, recently lang din nagkita ulit yung mag-ina. Pulis na ah, yung pulis na yung anak. naiwan na bata. Ah, So, ang nakakatuwa sa'yo, yun nga, may positive look ka pa rin sa buhay. Tapos, yun nga, yung parang you still have respect kahit papaano doon sa father mo. Pero yung iba kasi wouldn't really acknowledge na rin yung father mo eh. Pero ano ba yun? Kasama ba sa plano na nung lumipat ka dyan sa Japan para magkaroon ng closer ties with the parents o talagang nagkataon lang na nandyan sa Japan yung magulang mo? and then, nagkataon, yung sa mother ko, siyempre, doon ako titira. Yung sa father ko, parang, nag-try lang rin siya mag-reach out na makita kami, ganun. Nagtatry siya mag-build ng relationship. Hindi naman sa cold kami, or parang wala rin talaga sa pag-uusapan eh. Magkikita, Mhm. gusto mag-inom, eh, hindi naman ako nagiinom halos. Very Japanese, no? Para kasing Oo, sa Japanese, di ba yung inom is something na ano sa kanila, malaking bagay sa bonding. kanila yun. Oo. Siguro yung sinasabi mo nga na yung situation ko is yung totoo yun yung kay yung kay Claudine kay Vilma Santos, yung anak. Ay puta, yung Nangyayari yung ganon. pangalan nito, yung akala mo lang wala pero meron. Saka yung ilang pagkain ng tiis kung hindi kainin para mga ganun. Oo, mga ganun. Paano mo i-connect yun? Sige nga. I mean, kaya ako masasabing ganun. May mga kilala akong ganun na naging rebelde siya. Naging Ah, rebelde sila sa magulang dahil wala yung magulang. Swerte ko, ikaw, hindi ako naging ganun. Hindi ako nagrebelde, wala hindi kang ako ganun sa nanay mo. yung nagrebelde na wala naman. Hindi lang kami close before, pero hindi ko naman ginawa na magrebelde dahil wala ka, gagawin ko lahat ng ikakasira. Kasi naging maganda rin sigurong lesson sa akin yung may nakita ako sa pamilya namin na hindi nagtapos ng pag-aaral. Tas yung situation niya sa buhay, parang nangyari sa akin na ayoko maging ganun. Parang Pagtanda. may naging parang may naging example ka na this Oo. is not what I want to be, parang ganun. Oo, ayoko maging ganito paglaki ko na nakaasa ako lagi sa magulang. Nakaasa ako sa mga kapatid ko. Actually, ako, may mga naaalala rin ako na certain individuals na nag-help sa akin na mag-make ng right decision sa buhay dahil Mm. nakita ko yung nangyari. So, parang sinasabi kasi nila kung nasang kan lugar, Mm. posibleng maging yun ka eh. Oo, Pero oo. minsan nagiging advantage din siya na parang, ay puta, ganun yung ginawa niya. So, hindi ko gagawin yung ganitong bagay. So, Hindi. magdedepende rin siguro talaga dun sa tao kung how they would Oo. react kung saang environment sila lumaki. Parang Oo. gano'n. Isa yun. And how you will adapt talaga. Ay, naku. Tangina mo, masaya dapat ako Parang, eh. parang, parang hirap tapusin ng ng masaya. So anong na-pick up natin sa episode na to na hindi na Na, kita pwedeng asarin tungkol sa pagiging Japanese mo, tanginang yan. Hindi. Okay lang yun. Kumbaga parang siguro yung mangyayari talaga sa'yo is magiging sa'yo eh. Pag nangyari sa'yo sa buhay, magiging thick skin ka talaga sa kung ano man. Sana hindi ko talagang nung sinabi mo ano yung mga pambubuli, ang una talagang pumasok sa akin yung tinanong magkano yung nanay. Hindi ko Putang malilimutan. gago! Sana yung bata na yun, hindi sana masarap yung ulam niya ngayon. Putang ina niya. Taka kung sino Hindi ko nagturo. Teka, paano comeback mo doon? wala, nag-walk away lang ako kasi hindi ko rin respond eh. Nag-walk away ako.
Tangina Para talaga. mag-walk away kasi grade 3 ka rin grade 6 yun, ang laki. Parang paano ka rin mag-respond? Nahanap mo na sa Facebook ngayon. Bash natin sa Facebook ng ina Hindi niya. ko na nga alam. Ang natatandaan ko na lang, ano siya maitim siya Tama. Oo, So kung may makita kayong maitim, pakimura on behalf of Masa. nalimutan ko na yung pangalan. Although alam ko yung pangalan niya before, nalimutan ko. Siguro hindi kasi, kumbaga hindi ko naman, ng grudge. Hindi, masama pa rin loob mo kasi puta, tinandaan mo, maitim siya eh. Yun yung, feature niya So, parang out of all na pwede magsabi sa akin sa eskwela, ikaw pa. Tanginang yan. Dapat sinabi mo at least nanay ko hindi maitim. Pero alam mo, Masa, alam ko na kung anong pinaka-best way na matapos tong episode na to. Ah. Mag-isip ka ng putang inang ginagawa mo nung kabataan mo na ginagawa mo pa rin ngayon. Tangin na kayo yung Magsalsal. topic natin eh. Nakaungkat ko Ano? tuloy yung buhay mo. De, pero Sabi ako, mo sige, naman. dadagdag ko. Ang ginagawa ko mahilig talaga ako magbalik sa kabataan ko. Mahilig pa rin ako manood ng mga lumang pelikula. Kasi nga, nung bata ako, lagi ko kinakwento sa mga Chong Chismisan, pinalaki ako ng TV na Mm. pagtanghali, ang palabas mga Tito Vic and Joey, Mm. mga Pinoy action films. Putang ina, kahit ayoko kay Bong Revilla, pinapanood ko pa rin yung alias Pogi. Kasi ewan ko, parang may dinadala siyang certain na saya sa akin pag nanonood ako ng mga lumang pelikula. Parang may mga natitrigger na memories na, Mm. nung pinapanood ko tong pelikula na to dati, ito yung ginagawa ko. Or ito yung nangyayari sa paligid ko pag may natitrigger siya sa akin. Mm. Or ito yung naging reaction ko sa pelikula na to nung pinapanood ko to. Kaya parang mahilig pa rin ako ng mga lumang pelikula na ganun. Yung naisip ko sa sinabi mo, hindi naman siya totally bata, pero more on teenage years ko. Parang piniplay ko minsan sa background yung How I Met Your Mother because, kumbaga, Putang ina. Teenage years na niya yung putang ina How I Met Your Mother. Tangin ng buhay talaga to. Nakatrabaho na yata ako nun. hindi, ano pa ako noon? Nung How I Met Your Mother, 2007 lang yun eh. Ay, Nag-start ko to. Oo. medyo nag-start pa lang naman ako magtrabaho nun. Tangin na. Ayun, pero yun. Parang kumbaga, yun yung naisip ko na mag-play ng something in the background na yung kahit di mo narinig mo lang eh. Ako, Friends. Yeah. Pucha, pre. Dito sa bahay na to, parang more than 100 times na naming naulit yung buhay ng shit na Friends na yan. Up to the point na parang kaya mo nang sabayan yung 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 mga scene. Pag lines. nakita mo, ay puta, ito yung scene, sasabihin na, we were on a break. Yung mga ganong sa, Oo. ano. My God. Parang ako yung nang buhay sa monster na yun sa misis ko. Kasi ako yung nagpakilala sa kanya ng Friends. Friends. Ano pa yun, pre? Yung CD pa dati. Ah. Kasi nangungupahan siya noon. Tangina, nangungupahan. Binigyan ko siya ng portable DVD player. Yun lang entertainment niya doon Sa sa dating apartment niya na na maliit, portable DVD player na puro series. Tapos yun nga ang nagustuhan niya, Friends. Tangina. Ano kasi, iba rin talaga yung Friends before, di ba? Oh. Ano lang talaga, rehash version lang naman kasi How I Met Your Mother. Pare-parehas halos ng formula. Pare-parehas ng formula. Kasi isa lang sila ng executive writer or writer. Isa lang sila ng Sila writer. Kaufman. Sila Kaufman ba? Ewan ko Kalimutan yun yung yata. pangalan, pero isa lang, kaya kumbaga parang rehashed version lang ang How I Met ng Friends. Sabagay, medyo malapit nga. Medyo may feels. Medyo may feels. Ayun. O yan, at least Nag-iba medyo lang magaan siya. na. Medyo magaan na. Balik tayo sa May magulang mo, pre. Bigyan sila ng trivia. Uy, teka. Speaking of balik, si Masa kasi guys is part of Comedy Manila and meron siyang upcoming shows this coming November 29. Kasama siya. Ano nga yung tawag dun sa November 29 mo? Guest Guest performer? spot. Mag-guest spot. Ayun, Mag-guest guest spot performer. siya. May guest spot siya sa GB Labrador Goes to Fairview this coming November 29. So malamang sa Fairview to. Sa Meshwe kila Nathan. Kila Nathan. Sarap pagkain dyan. So punta lang kayo sa Meshwe November 29. Mga oras to? 7? 8 p.m. yun, alam ko. 8, mga 8 p.m.
Pero check nyo na rin yung comedymanila.com para sa tickets. Alam ko may mga early bird yan, di ba? Ah, wala naman. Kaya lang, ang early bird is pag sa website ka bumili. comedymanila.ph. Pag doon ka bumili, doon yung ticket online price niya. Pag walk-in kasi iba yung price. Mas mahal siya. So, ibig sabihin, nandito ka sa Pilipinas nitong November 29. Oo, nandyan ako. Pag Pati nakita nyo si November. Masa, manghingi kayo ng mayonnaise. Puta, binigyan ako ng mayonnaise niyan. Bibigyan ko yung Tapos, ng maliit. tapos ito, back-to-back show. Meron pang November 30, Kalol Kalike. Saan naman tong Kalol Kalike na to? Saan yan? Sa Las Piñas, sa Classified Bar. Ang headliner namin dyan si Aldo. Tapos Okay. kasama ko sa show is sina JP Aguilera, Pero Raymart ito, nasa Flores, and poster ka na Fermin. nito. Ibig Oh, sabihin, nasa talagang poster na ako aasahan ka dyan. na. Ayan talagang show talaga kasama ko dyan. Yan. So, Yan, si supportahan nyo yung RA. Si dalawang... RA, si Asher ng Pinas kasama Ay, nandyan. puta, Asher ng Pinas. Puta, ano pinapaschedule ko na kay Chino yan. Kasi alam mo ba na si Chino ang pimp ng Comedy Manila para sa show na to. So, siya nagdadala sa akin ng mga ano. So, Ng mga talents. pinapa-line up ko na yan si Asher ng Pinas sa kasi si Harry Roque. Yan. Harry Rookie. Yan, kasama rin namin yan, si Harry Roque sa show. Ayan. So, dalawang show ang aabangan para gusto nyo makita si Hero. Tapos pag nakita nyo siya doon, huwag nyo siyang aawayan, please. Huwag nyo siyang bubuhusan ng huwag nyo siyang bubuhusan ng buhangin. So, Ah, GB Labrador goes to Fairview November 29 sa Meshwe and Kalol Kalike November 30 sa Classified Bar Las Piñas. BF Classified Resort. Bar. Ayan. So, check nyo na lang yung comedymanila.ph para sa more details. Kung nanonood po kayo ng Pulang Araw, wala po akong kinalaman doon. Binalik pa rin eh. Inak. Pero teka, puta, kunwari sasakupin na ulit ng Pilipinas, ay, sasakupin na ulit ng Japan ng Pilipinas. Puta, kanino ka kakakampeng gago ka? Siyempre, nandito ako eh. Dito na muna ako. Ako yung Doon ka sa mag-interpreter winning nyo. side. Uy, puta pare, pag kunwari lang na mag-decide yung Japan na sakupin yung Pilipinas, sasabihin ko, I have friend. Tapos paparinig ko yung recording na to. You save Hindi ka, me, Masahiro. hindi ka lang Co-host. sasaksakin ng punlo. I have Japanese connections, Masahiro. Pero ito, di ba? Ito legit to. Ang daming niregalo ng Japan sa Pilipinas para bumawi dun sa mga pinagagagawa nila ng World War II. Familiar ka doon? Oh, hindi ako familiar sa ginawa. Kasi kahit sa Korea meron sila mga Hindi repatriation yung na mga ginagawa. infrastructure katulad ng tunnel. Guys, pa-correct Okay. na lang kung mali. Alam ko yung tunnel sa Ayala, isa yon. Tapos may mga Hmm. iba pa silang mga outreach projects dito para in-acknowledge nila yung Mm. nangyaring travesty nung panahon ng Yung mga ang Hapon. alam ko is parang tinap yung Japanese dun sa tunnel, sa parang underground metro subway. Tinap Ah, sila. Tapos alam ko underloan nga yun eh. ayun. Parang in a way, bumabawi sila. Oo, Ang parang ganun. Yung maganda is relationship na repair pa ang rin. maganda is they acknowledge what Mm. they have done wrong. Tas ano lang yun, plano nila kasi kasakop sila ulit. Tangina mo kasama ka eh. Siguro ikaw yung isa ka sa part ng pagsakop sa Comedy Manila muna. Puta, wala na si wala na si Yuki sa Comedy Manila. Kailangan natin kailangan natin magtanim ng isa pang hapon doon. Diversity hire. Tangina, hawak na natin yung dalawang grupo. May mga tanim na tayo sa dalawang grupo. Anyways, social media pages, Masa. At Miro DJ, IG, yun lang. Wala akong ibang page, yun lang. At Puta guys, MHIRO DJ. follow nyo na sa Instagram para makita nyo yung kagwapuhan ni Masa. Baka hindi ko na ilabas yung video episode nito dahil putang ina nakakainin ako ng kagwapuhan ni Masa dito. Tangina, hindi. Oy, teka, Masa, quick shoutout nga lang pala sa mga kaibigan nating Sige. podcast. Nandyan yung Backtrip Podcast, Tigas Tito Podcast, Pinoy Mimeology Podcast. Pakinggan nyo yung guesting ko sa Pinoy Mimeology Podcast. Napakasaya kung saan binastos nila yung 10 taon na pagpa-podcast ko. Napakagago ng mga bata na yan. Pero, ang sabi ba Hindi talaga. naman pre, 10 years ka Ah. na sa podcasting, so paano daw ba yung start ng podcasting? Namimigay daw ba kami ng cassette? Doon daw ba nakalagay? Tangina, gago rin tong mga to eh. Tangina niyo, si Lawrence ba may sabi niya? Oo, tas tangina, ang sabi pa sa akin, nung in-invite ako, special episode daw, 200 episode daw ako. So ako naman si gago pumayag. Tangina, 204 ako nilagay. Sobrang gago talaga ng mga to.
Nandyan din yung, syempre yung 25% podcast kasama natin si Jasper, yes. Jasper, isa sa pinaka gwapo rin yan. Tangina. Pag kayo yung mga co-host ko, tinatamad ako maglabas ng video component. Tangina, easy meal. Kung gusto niyo makita si Easy Meal na nagtatagalog, Magaling rin makinig na kayo. komedyante yan si Jasper. Ay, oo, magaling. Tapos, nandyan din yung Buhangin Brothers. Yan, mga kaibigan natin sa Buhangin Brothers. Siyempre, yung 3040 podcast, kahit naka-hold yung 3040 podcast ngayon, pakinggan nyo pa rin yung mga back episodes nila. MJ's Bubble. Siyempre, yung mga kaibigan nating Fanboy Chronicles, yung Hobby Podcast, Galingan Mo Naman Podcast, saka yung Tatayhood Podcast. Pakinggan nyo rin po yan. At syempre, yung mga Patreons natin tulad ng Hobby Podcast, si Marge D, si JM Kayabyab, si Camille Liserio, si Jimbo, si June Magpuyo, saka si Darwin Busuego. Tapos yung mga nagki-keto dyan, kung gusto nyo ng masarap at mura na keto food, check out Ketorific PH. Nandyan sila sa Instagram and andyan din sila sa Grab PH. So kung gusto nyo mag-grab, nasa Metro Manila kayo, check out nyo lang yung Ketorific PH. At syempre, ang pinakamagandang patron sa lahat, si Len Mackenzie, na patron yata ng lahat. Si Madam Len. Madam Len. Nagkikito ka pa rin ba? Ha? Nagkikito pa rin yung keto pa rin yung diet mo? Dirty. Pero 1 meal a day pero dirty. Tapos, follow nyo kami sa lahat ng social media pages namin, Machong Chismisan sa lahat ng social media platforms. Ako naman, Showbiz Bro sa lahat ng social media platforms. And yun nga, kung gusto nyo batiin din kayo sa bawat episode and supportahan yung show, patreon.com/machongchismisan. Doon sa lahat ng binati kong nagpe-Patreon, meron tayong paparating na Machong Chismisan 10th anniversary shirts na ibibigay ko ng libre doon sa mga current Patreons natin sa this coming Christmas. So, isang maliit na pasasalamat mula sa Machong Chismisan. Ikaw, wala ka nang gusto batiin, Masa? Ano ba? Wala yun lang eh. So, makinig na lang kayo guys. Post ko na lang naman. Nang Tapos marinig yun niyo nga, yung marinig niyo yung Machong Chismisan, di ba? Oo. Una nating nag-meet ba sa studio, di ba? O meron pa ba iba? Face to face sa studio. Okay, Sa studio. TPN. Oo, tapos binigyan mo ako ng mayonnaise. Bigyan ito ng kepay. Ano ba tamang pronunciation? Kipay? Hindi ko rin alam, kipay ata. Pagtanong mo dyan sa Japan, baka alam nila. Anyways, yan po mga kaibigan ng ating latest episode ng Machong Chismisan, ang longest running drama podcast sa buong Pilipinas. Hindi, pero sobrang saya kasi at least dito sa episode na to mas nakilala na si Masa Masa. Yan, Masa, sana mas dumalas-dalas ka sa pag-co-host ng show, ha? Okay ba sa'yo? Message mo lang ako. Yan, okay. And yan po ang ating latest episode ng Machong Chismisan. Kasama natin si Masahiro Nyoka na lagi nagsasabing. Yes. I'm Hero, your number one hero. Putang inang cringe ang puta. Wala, yun yung sinasabi ko sa podcast namin before. Ano nangyari sa podcast mo? Busy na kami lahat eh. Palitan mo na yan, natakin na. Ang taas-taas ng expectation ko sa'yo, Comedy Manila ka, tapos yan yung line, yung ano mo. Ulitin mo, sige. Ulitin ko. Si Masa na nagsasabing. Si Masa na nagsasabing hindi hadlang ang iyong kakulangan. Tang-ina pa. At ako naman po si Mokoy Para Your Service Bro na lagi nagsasabi, lagi niyo tatandaan ang tunay na macho. Chismoso. Have a great day, everyone. Bye-bye. Bleep. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.